Isipin mo ang utak mo, parang isang abalang lungsod, na milyon-milyong neuron ang nagpapadala ng mga signal, kumokontrol sa bawat galaw at iniisip mo. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayon, isipin mo na biglang nahaharangan ang isang pangunahing highway papasok sa lungsod. Pinuputol ang mahalagang supply tulad ng oxygen at sustansya. Ito ang nangyayari kapag may stroke, isang medical na emergency na nangyayari kapag ang daloy ng dugo papunta sa utak ay nahaharangan. Tulad ng isang lungsod na pinagkaitan ng mga resources, ang mga brain cells ay nagsisimulang mamatay ng mabilis na maaring humantong sa mga mapaminsalang resulta. Ang oras ay utak at bawat minuto ay mahalaga pagdating sa stroke. Ang stroke ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay at kapansanan sa buong mundo na nakakaapekto sa milyon-milyong tao bawat taon. Pero may pag-asa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga senyales ng stroke at mabilis na pagkilos, maaari nating mapabuti ang tsansa ng kaligtasan at mabawasan ang pangmatagalang pinsala. Layunin ng sanaysay na ito na bigyan kayo ng kaalaman upang makilala ang stroke, tumugon ng epektibo sa panahon ng emergency, at sa huli ay makatulong sa pagliligtas ng buhay. Kapag naputol ang linya ng buhay ng utak. Ang stroke ay nangyayari kapag ang daloy ng dugo papunta sa isang bahagi ng utak ay nahaharangan o nababawasan ng malaki. Dahil sa pagharang na ito, nawawala ng oxygen at sustansya ang mga selula ng utak, kaya namamatay ang mga ito sa loob lamang ng ilang minuto. Ang utak ay isang komplikadong organ na kumokontrol sa iba't ibang mga tungkulin ng katawan, mula sa paggalaw at pagsasalita hanggang sa pag-iisip at emosyon. Kaya naman, ang mga epekto ng stroke ay depende sa kung aling bahagi ng utak ang naapektuhan at kung gaano kalala ang pinsala. Ang stroke ay maaring magresulta sa iba't ibang mga kapansanan, kabilang ang paralysis, hirap sa pagsasalita, problema sa memorya, at paggawala ng paningin. Ang tindi ng mga kapansanan na ito ay maaring mag-iba depende sa tao at sa kung gaano kabilis na bigyan ng atensyong medikal. Ang maagang pagkilala at paggamot ay napakahalaga upang mabawasan ang pinsala sa utak at mapataas ang tsansa ng maayos na paggaling. Ang stroke ay malawak na inuuri sa dalawang pangunahing uri, ischemic at hemorrhagic. Ang ischemic stroke, na bumubuo sa halos 85% ng lahat ng kaso, ay sanhi ng bara sa isang daluyan ng dugo na nagsusupply ng dugo sa utak. Ang baradong ito ay kadalasan ay isang namuong dugo na nabubuo sa isang arterya na napaliit na ng mga deposito ng taba na tinatawag na plaque, isang kondisyon na kilala bilang atherosclerosis. Ang hemorrhagic stroke, sa kabilang banda, ay nangyayari kapag ang isang daluyan ng dugo sa utak ay pumutok, na nagiging sanhi ng pagdurugo sa nakapalibot na tissue ng utak. Ang pagtagas ng dugo ay nagdudulot ng iritasyon sa mga selula ng utak na humahantong sa pamamaga at pinsala. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri na ito dahil ang kanilang mga paggamot ay magkaiba ng malaki. Ang wastong pagsusuri ng isang medical na profesional ay mahalaga para matukoy ang naaangkop na paraan ng pagkilos. Ang utak, kahit na mga 2% lang ng bigat ng ating katawan, gumagamit ng halos 20% ng kabuuang enerhiya ng katawan. Ang mataas na pangangailangan sa enerhiya ay nagpapakita ng patuloy na pagganang utak, kinokontrol ang ating mga iniisip, galaw, pandama, at mahahalagang tungkulin. Para mapanatili ang pagganang ito, ang utak ay nangailangan ng patuloy na supply ng oxygen at glucose na dinadala sa pamamagitan ng network ng mga daluyan ng dugo. Kapag ang daloy ng dugo sa utak ay naantala, kahit sa maikling panahon, ang mga selula ng utak ay nawawalan ng mga mahahalagang sustansya at oxygen. Ang kakulangan na ito ay humahantong sa sunod-sunod na mga pangyayari na maaring magresulta sa pagkasira at pagkamatay ng mga selula. Kung mas matagal na naharangan ang daloy ng dugo, mas malala ang pinsala sa utak. Kaya naman mahalaga ang agarang atensyong medikal sa panahon ng stroke upang maibalik ang daloy ng dugo at mabawasan ang pinsala sa utak. Bahagi 5, mga sanhi at panganib, pagbubunyag sa mga salarin sa likod ng stroke. Bagamat maaring tamaan ng stroke ang sinuman, ang pag-unawa sa mga panganib ay maaaring makabawas ng malaki sa iyong tsansa na makaranas nito. Ang ilang mga panganib ay hindi natin kontrolado tulad ng edad, kasarian, at kasaysayan ng pamilya.
Gayunpaman, marami ang maaring baguhin, ibig sabihin ay maaari mong kontrolin at gumawa ng mga positibong pagbabago upang mabawasan ang iyong panganib. Alta presyon, mataas na kolesterol, diabetes, panigarilyo, katabaan, kakulangan sa ehersisyo at hindi malusog na pagkain ay mga pangunahing sanhi ng panganib sa stroke. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga kondisyong ito, sa pamamagitan ng pagbabago sa pamumuhay at pag-inom ng gamot kung kinakailangan, maaari mong bawasan ng malaki ang iyong tsansa na magkaroon ng stroke. Bahagi 6, pagkilala sa stroke, ang FAST acronym. Napakahalaga ang pagkilala sa mga senyales ng stroke at ang agarang pagpapatingin sa doktor para sa mas maayos na resulta. Ang FAST acronym ay isang madali at epektibong paraan para matandaan ang mga pinakakaraniwang sintomas ng stroke. F. Face drooping, paglaylang mukha. Lumalaylay ba o namamanhid ang isang bahagi ng mukha? Hilingin sa taong ngumiti at tingnan kung mayroong anumang pagkakaiba sa magkabilang bahagi ng mukha. A. Arm weakness, panghihina ng braso. Nanghihina ba o namamanhid ang isang braso? Hilingin sa taong itaas ang kanyang dalawang braso at tingnan kung mayroong isang braso na babagsak pababa. S. Speech difficult, hirap sa pagsalita. Pabulol ba ang pagsasalita o hindi makapagsalita o makaintindi ng mga salita ang tao? Hilingin sa taong ulitin ang isang simpleng pangungusap. T. Time to call 911. Oras na para tumawag sa 911. Kung may mapansin kang kahit ano sa mga senyales na ito, kahit panandalian lamang, tumawag agad sa 911. Tandaan, ang mabilis na pagkilos gamit ang FAST ay makakagawa ng malaking pagbago sa resulta ng stroke. Ang maagang pagkilala at paggamot ay mahalaga para mabawasan ang pinsala sa utak at mapataas ang tsansa ng ganap na paggaling. Bahagi 7, Stroke Emergency. Act fast at tumawag sa 911. Ang stroke ay isang medical emergency na nangangailangan ng agarang atensyon. Mahalaga ang bawat minuto dahil ang mga brain cells ay mabilis na namamatay kapag naputol ang daloy ng dugo. Kung pinaghihinalaan mo na may stroke ang isang tao, huwag maghintay na mawala ang mga sintomas. Tumawag agad sa 911. Habang naghihintay sa pagdating ng mga emergency medical services, samahan ng tao at bigyan ng katiyakan. Itala ang oras kung kailan nagsimula ang mga sintomas dahil ang impormasyong ito ay mahalaga para sa mga medical professionals. Huwag bigyan ng kahit anong pagkain o inumin ng tao dahil maaring nahihirapan silang lumunok. Tandaan, ang iyong mabilis na pag-iisip at desisyon ay maaaring mga hulugan ng pagitan ng buhay at kamatayan o pangmatagalang kapansanan para sa isang taong nakakaranas ng stroke. Bahagi 8, mga pagpipilian sa paggamot, paglalayag sa landas ng paggaling. Ang paggamot para sa stroke ay depende sa uri ng stroke, ang bahagi ng utak na naapektuhan, at ang kalubhaan ng pinsala. Para sa ischemic strokes, maaring ibigay ang mga gamot na pampabawas ng dugo upang matunaw ang namuong dugo at maibalik ang daloy ng dugo. Sa ilang mga kaso, maaring isagawa ang isang minimally invasive procedure na tinatawag na mechanical thrombectomy upang direktang alisin ang namuong dugo. Ang hemorrhagic strokes ay nangangailangan ng iba't ibang pamamaraan. Kadalasan ay nakatuon sa pagkontrol sa pagdurugo, pagbabawas ng presyon sa utak, at pag-iwas sa mga karagdagang komplikasyon. Ang rehabilitasyon ay may mahalagang papel sa paggaling mula sa stroke, anuman ang uri nito. Maaring kasama rito ang iba't ibang therapy, kabilang ang physical, occupational at speech therapy na naglalayong maibalik ang nawalang function at mapabuti ang kalidad ng buhay. Bahagi 9, pag-iwas sa stroke, pangangalaga sa kalusugan ng utak. Ang magandang balita ay hanggang 80% ng stroke ay may iwasan. Sa pamamagitan ng pagpili ng malusog na pamumuhay at pagkontrol sa mga risk factors, malaki ang mababawas sa tsansa mo na magkaroon ng stroke. Narito ang ilang mahahalagang hakbang para unahin ang kalusugan ng iyong utak. Kontrolin ang iyong presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isang pangunahing sanhi ng stroke. Regular na ipa-check ang iyong presyon ng dugo at kontrolin ito sa pamamagitan ng pagbabago sa pamumuhay at pag-inom ng gamot kung kinakailangan. Itigil ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakakasira ng mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay isa sa mga pinakamahusay na bagay na magagawa mo para sa iyong pangkalahatang kalusugan, kasama na ang kalusugan ng iyong utak.
Kumain ng masustansyang pagkain. Ang dieta na mayaman sa prutas, gulay, whole grains, at lean protein ay mababawas sa iyong panganib na magkaroon ng stroke. Limitahan ang saturated at trans fats, cholesterol, at sodium. Mag-ehersisyo ng regular. Maghangad ng kahit 30 minuto na moderate intensity na ehersisyo halos araw-araw. Ang pisikal na aktibidad ay nakakatulong na makontrol ang presyon ng dugo, antas ng cholesterol at timbang. Kontrole ng diabetes. Kung mayroon kang diabetes, panatilihing kontrolado ang iyong blood sugar levels sa pamamagitan ng gamot, dieta, at ehersisyo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabagong ito sa pamumuhay, hindi mo lamang pinoprotektahan ang kalusugan ng iyong utak, kundi pinapabuti mo rin ang iyong pangkalahatang kalusugan. Tandaan, ang pag-iwas ay laging mas mainam kaysa sa paggamot. Ika-10 bahagi, ikalat ang kaalaman, maging tagapagtaguyod ng stroke awareness. Ang stroke ay isang seryosong kondisyong medikal na maaaring magdulot ng matinding pinsala. Ngunit, sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga senyales, mabilis na pagkilos at pagpapalaganap ng mga hakbang sa pag-iwas, makakagawa tayo ng pagbabago sa laban kontra stroke. Ikalat ang kaalaman tungkol sa stroke awareness, ibahagi ang FAST acronym at hikayatin ang iba na magkaroon ng malusog na pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagpapalaganap ng kaalaman, mabibigyan natin ng kapangyarihan ang mga individual na pangalagaan ang kanilang kalusugan ng utak, mabilis na makilala ang mga sintomas ng stroke at sa huli ay makapagligtas ng buhay. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at pagdating sa stroke, bawat segundo ay mahalaga. Kung nakatulong sa iyo ang videong ito, pindutin ang like button at ang notification bell icon, mag-subscribe at mag-share. May mga tanong ba? Ilagay ito sa comment section sa ibaba at sasagutin namin ito. Manatiling nakatutok dahil susunod nating pag-uusapan kung saan dapat panatilihing ligtas at maayos ang iyong kalusugan. At para sa mga nais tumulong na suportahan ang channel na ito, dahil hindi pa kami monetized at kailangan namin ng isang pro video editor para mas mapaganda pa ang aming mga video upang mas maging makatotohanan at akma sa tema ang mga imahe at effects. Huwag mag-atubiling mag-donate sa pamamagitan ng GCash at 935-543-3948. Malaking tulong ang inyong donasyon para mapabuti pa namin ang aming mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa.